Ano yung tingin mo rito sa naging dito sa pagsasalita ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo? Well, based on what he said, no, but also based on what we know, roads lead to Yusek Bernardo. Pero syempre may roads pa na kinoconnect niya to others. Pero doon sa baba, papunta sa taas, hindi ka pwedeng hindi dumaan kay Yusek Roberto Bernardo. So he's just confirming what many people already know, na he's a big shot in the SOP industry or in the SOP scheme. Madami siyang alam, and he makes things happen, no? For many politicians and for the people sa baba. May mga politicians that he can renege or he can negate. That's how powerful he is. So sa mga ano ko yan, sa mga Tweety birds ko yan, meron siya mga politicians na kaya niyang sabihin, aalisin ko yung project na yan sa region or sa district mo. Because he has that kind of power, no? Of course, baka isipin ng mga tao, bakit Yusek lang siya? You can ask me more questions later, but matagal na siya dyan and mabilis yung kanyang pagtaas sa pwesto. Diba? Mabilis yung kanyang pagtaas. Sabi ni Senator Risa, 2016 ka lang ASEC, tapos naging Yusek ka na 2017 or 2018. And then even before 2016, you were just a normal, parang district engineer na medyo floating status din siya or may issue siya nung panahon ni Pinoy or kay DPWH Secretary Singson. Pero biglang nagawa ng paraan, pag upo ni President Duterte, naging ASEC siya agad. Ang hinihingi lang niya noon was RD, Regional Director. Pero ang binigay sa kanya, ASEC ka na. And then Yusek na a year or two later. So, hindi ako masyado surprised sa revelations ni Yusek Bernardo. I just actually posted this na ang sabi ng aking sources, he hasn't even disclosed 1/8 or 1/4 of the politicians that he has given SOP2. So kunwari may mga 6 or 7 na pangalan siya kanina, siguro i-multiply mo yun by times 4 or times 8. Yun yung talagang mga alam niya or kilala niyang politicians na doon yung pupunta pera, yung pera pupunta kasi sila yung proponents. Yun nga, I also got that impression na may nag-hold back itong si Yusek Bernardo, no? Ito, isa ko napansin, hindi ganun ka-detalyado yung kanyang initial affidavit, no? Yung kanyang binasa, okay? Tapos nung bumalik siya, na naglabas siya ng supplemental affidavit, ang binanggit lang niya yung si Cheese, okay? Hindi ko sinasabing hindi tama yung sinasabi niya kay Cheese, no? Of course, dapat magkaalaman yan sa korte. Ang isang hinahanap ko, kasi binanggit ni Henry Alcantara si Jinggoy Estrada. Di ba una naging banggit kay Jinggoy si Bryce. Tapos may confirmation galing kay Henry Alcantara, yung sinasabi niya, naghahanap sila ng proponent dahil meron pang 355 million. Di ba? So binanggit si Jinggoy Estrada, yun nga, pinasok yung proyekto, yung listahan, tapos 25% daw. At least yun yung allegation coming from Henry Alcantara. Pero since logically, mas mataas kay Henry Alcantara itong si Bernardo, at parang nagkalimutan. Di ba? Yun ang isa sa mga tumatak sa akin kanina. Bakit nawala si Jinggoy? Hindi ko sinasabing dapat hindi si Jinggoy, no? Sinusunod ko lang logical progression ng mga allegation. Ang unang naisip ko dyan kanina, no? So ito strategy. Strategy-wise, to be a state witness, yung testimony mo must be absolutely necessary. Meron dyang part na kailangan unique. Ibig sabihin, ikaw lang yung pwede mag-pin down. So kung pwedeng sabihin ni Yusek Bernardo at sa kanyang testimony manggagaling yung conviction, if ever, ni Senator Jinggoy, hindi na kailangan yung kay Henry Alcantara. So, strategy-wise, ano lang to, so this is just my analysis. This is really based on what I see. If Bernardo also wants Alcantara to be admitted as a state witness, hindi niya pwedeng sapawan or i-overlap yung mga unique testimony na dapat manggagaling kay Alcantara para maging state witness siya. So kaya kay Bernardo, may mga bago. Kasi gusto din niya mag-state witness. So siya lang ang makakapagturo kasi hindi naman kwento, wala sa kwento, affidavit ni Alcantara or Bryce si Senator Cheese at yung mga ibang binanggit niya. So that's one reason. Pero ang tanong ko rin, Jess, pwede naman niyang ilahad din kung meron siya alam dito kay Jinggoy Estrada,
while also showing something unique that he knows. Diba? Hindi naman necessarily ka-cancel out nun yung alam niya kay Jinggoy. Kung sakasakali. For us, sa taong bayan, that's really good, no? Kasi mako-corroborate. Pero ang sinasabi ko nga, kung mas higher up si Bernardo at siya na talaga ang, let's say, emissary or siya yung may alam paano nagbibigayan ng pera, paano na-deliver, I think, yun yung aking analysis, hindi na kailangan si Henry Alcantara, the courts. Kasi actually si DOJ, hindi lang si DOJ ang magde-decide kung state witness ka. So yung discharge of a witness includes the courts. So if the courts will say, okay na to si Bernardo to convict Senator Jinggoy, hindi na kailangan si Alcantara. Si Henry. Hindi na magkakaroon ng immunity si Alcantara. Okay, so merong management then in a way, quote-unquote, ng possible witnesses. That's one possible explanation. Analysis, yes. Pero ang pihit ko na lang to agree with you, no, gusto ko kasi ipasok on my part, because I posted about it as well, ang ninong kasi ni Bernardo is si Erap. It was Erap who lifted Bernardo out of a limbo by requesting him to be the OIC city engineer or district engineer sa Manila when Erap was mayor. Panahon pa ni Pino yun, to be fair, 2013 to 2016. But of course, he was still Erap Estrada. No? So if i-request niya, siguro, okay, ginad. Ang concern ngayon, when he became ASEC and USEC, ang kanyang padrino pa din because it was very unusual na Erap Estrada personally oversaw or attended the oath-taking or the swearing of oath ni Bernardo to become an ASEC or USEC in front of Manny Villar. Manny Villar was the one giving the oath. Sila yung nag-uusap, yung ganon. Magsasabi, ano yung sasabihin nung nag-oath. Pero witness si Erap. So that's very unusual na Estrada yung benefactor mo and you did not mention Jinggoy despite Alcantara mentioning Jinggoy, it must only mean one thing. Right? Hindi ko na i-spell out yung one thing na yon kasi i-connect na lang ng mga viewers yung dots. Kayo na magbuo ng syllogism kung gusto nyong buuin. Okay? Pero at least yun ang impression, hindi ba? Kasi nga, baka gumana yung tinatawag na di umano'y Estrada connection. At least yun lang impression. Kasi kung susundin niya natin yung logical progression ng mga revelations. Okay, ito. Yung revelation naman niya tungkol dito kay Cheese Escudero. How serious is that? And how solid are the facts presented so far doon sa pagdinig kanina? Well, doon sa kanyang affidavit, original or yung supplemental, meron siyang nilagay na table, yung list of projects na for Senator Cheese. So, obviously, what Senator Ping will do, as Senator Ping did for Senator Joel and Senator Jinggoy, ibabangga niya ni Senator Ping sa GAA or sa unproven funds. So, kung bumangga yun, that's already 1 point in favor of Robert Bernardo, 1 point against Senator Cheese. Ngayon, doon naman sa alleged payoff, hindi pa kasi napapatawag si Maynard Ngu dito. Of course, ang pwede maging denial ni Senator Cheese, Roberto Bernardo is name-dropping Maynard Ngu. Hindi naman sinabi ni Bernardo, he personally gave it to Cheese or went to the house of Cheese. He gave it daw to Maynard Ngu. Supposedly, that 160 million is for Senator Cheese. So si Maynard Ngu ngayon actually ang in hot water dito kasi siya yung tinuturong bagman ni Yusek Bernardo.